sa pagpapatuloy po ng usapin sa mga aksyon at programa ng NAPSI at ang mga departamento at sangay ng pamahalaan laban sa kahirapan. Alamin po natin ang mga hakbang na ginagawa ng NAPSI Children Basic Sector para mapangalagaan pong kaligtasan ng mga bata, lalo na po sa digital space. Tututukan po natin pa rin ang convergence o yung pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at ng ating pamayanan. Dito pa rin sa National Anti-Poverty Commission Aksyon Laban sa Kahirapan. Makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa si Sectoral Representative Marinel Cha mula po sa NAPSI Children Basic Sector upang talakayin kung ano ang mga isinusulong na programa. Ganun rin po ang batas at polisiya ng Children Basic Sector ukol sa pangangalaga ng kapakanan ng mga bata sa online spaces. Hi, Nel. Good morning. Ang ating bagong SR, kasi naalala ko si Josh, Yes. si Kuya Josh yung before mo. Well, bilang SR, pag-usapan natin itong kaligtasan ng mga bata na kagaya mo, lalo na sa online spaces. Kamusta ba ang kasalukuyang estado nito? At paano ba natin mas mapoprotektahan pa ang sektor ninyo? Yun nga po, dahil po sa ating celebration ng National Children's Month, tampok nga po ang advokasya na palakasin at paunarin po natin ang kaligtasan ng mga bata, lalo na sa cyberspaces o sa ating cyber world. Isa po ito sa mga pinaka-alarming issue considering po sa vulnerability ng ating mga batang sektor. At nakaalala ko rin yung mga dating panayam ko sa CWC, ang nakakalungkot pa, aside from nakaka-access yung mga bata dito sa mga sinasabi nating pornographic materials, minsan sila pa ang laman nito, Nel? So ano kaya yung mga posibleng mga hakbang ng mga iba't ibang sektor, for instance, government agencies, para maiwasan yung mga ganitong sitwasyon, Nel? Actually po, kami po sa NAPSI basic sector ng mga children ay talagang mahigpit po ang laban namin kontra sa OSAIC at CSAM. At dahil nga po ay na-identify namin siya as a very alarming issue, isa po sa mga ginagawa namin ay yung pag-contact sa ibang mga agency at pag-tap sa kanila para ma-educate kami kung ano ba talaga yung status ng OSAIC at CSAM sa ating bansa. At from that po, we will confer and we will decide as to ano po yung partake ng NAPSI-CBS. At sa kasalukuyan nga po, magkakaroon kami ng fourth quarter meeting at din po namin i-discuss kung ano po ba yung gagawing solusyon ng NAPSI-CBSC, lalo na po sa ganitong issue. And for now po, we would like to have enough resources and enough information about the issue. And from that, we will try to have a good, a fruitful outcome, a resolution, resolution sana po para mailabas at ma-ensure na yung OSAIC at CSAM ay ma-eradicate talaga natin. Para sa kaalaman na ating mga manood, yung OSAIC, yung online sexual abuse or exploitation of children, at yung CSAM naman yung child sexual abuse or exploitation materials. Well, nabanggit mo yung pag-uusap sa iba't ibang mga agencies. Diyan pumapasok yung convergence. Yes po. Ano ba yung mahalagang papel also ng mga local government units para sa hakbang na ito? Actually po kasi since we have laws, we have the RA 11930, ang pinaka-papel po ng LGU is to ensure the implementation po ng ganitong mga laws and yung magkaroon din po sila ng sarili nilang programs. And as a matter of fact, kami naman po ay magta-try kami na makita or mag-benchmark ng mga best practices ng ibang LGU and para ma-promulgate din natin sa ibang mga parte ng ating bansa. Right now po ay we are trying to ask po sa Palawan kung ano po yung pinaka practices nila or methods na ginagawa nila ng strategy to eradicate OSAIC and CSAM. And I think po sa LGU po kasi yung pinaka-close sa ating mga bata and sa community. So they should have that enough idea kung ano ba yung nangyayari sa lugar nila, even sa cyberspaces. And to that, sila yung pinaka-close, so sila dapat yung may pinaka-action laban dito. Ang maganda naman sa mga LGUs, meron silang platform kung saan navo-voice out ng mga children kagaya ninyo, yung mga issues concerning the sector. Actually po sa Donsol, sa lugar ko po, meron kami tinatawag na MCPC o ang Municipal Council for the Protection of Children, kung saan ako po ang youth representative o ang child representative. At nagkakaroon po kami ng avenue kung saan masishare namin as the representative of children kung ano ba yung issues na meron ng ating mga bata. And from that po, ginagawa natin ng action dahil meron pong mga existing organization din po ang bata
sa different LGUs. And with the National Children's Month, may mga nakatakda na kayong mga activities, Yes po. no? Actually, sa Dunsol po ay magkakaroon kami ng Children's Congress kung saan mabibigyan natin ng opportunity yung iba't ibang mga bata sa ibang barangay na ma-voice out din nila yung mga issues nila. And from that po, pinaplano namin na makalabas ang aming mayor ng State of the Children. That's Okay. yes po. Well, balik tayo dun sa safety, sa digital space. Bilang isang bata at sectoral representative, ano yung mapapayo mo sa mga batang kagaya mo para makaiwas sa ganito, sa OSAM at saka sa SISAM, o OSAEC at saka SISAM? Siyempre po, as a bata din po, and I am engaging din po sa digital world, ang pinaka talagang payo ko is to practice responsible cyber citizenship. However cliche it might sound, that you should think before you click. Oh, think before you click. Yes, Okay. exactly. Kasi po ang social media, ang internet is a very powerful tool and na-access talaga lahat ng information. But you should know as a children na kung ano ba yung dapat ma-access mo lang na information. And you should know the limitation and boundaries as well. Especially sa communication. You should avoid talking to strangers. And I think naman, kasi we are using social media to bond with our family, our peers, but we should know kung sino lang dapat yung kakausapin. Kasi very prominent or very vulnerable ang mga bata sa mga predators online. Well, you raise a very good point, na ang internet, maraming magagandang dulot yan sa Yes. atin. But then again, may negative side ito kapag lalo na pag walang guidance. Exactly Lalo na sa mga po. magulang. Nang talking about that, bilang bata, what do you think are also the role of the parents dito? Actually, palagi po kasing sinasabi sa amin na kabataan raw po ang pag-asa ng bayan. The children are the hope of the future. Pero we tend to forget na children are also our present. And we will not be able to contribute to our country if we will not have the capacity to fulfill our full potential. And as parents po, I think that we should also be aware kung anong nangyayari sa mga kabataan online. And that's why isa pa sa mga advocacy namin is karoon ng raising of awareness naman sa mga parents so that they will know kung ano ba yung mechanism ng online or ng internet para naman mag-guide nila talaga yung mga bata. Kasi, of course, kami yung mga bata naman po ay nag-learn kami from our parents. So, yun po, yung guidance talaga po ng mga parents natin ang pinaka-importante. And I would also like to add, kasi sa cases po ng OSAEC at SISAM, minsan po ang nagiging perpetrator po nito ay ang parents. Yun nga, no? Yun nga po. Oo. And I would like to remind them na as parents, we are the caregivers, the caretakers of children. And kailangan po talaga yung utmost priority natin ay yung mga bata. Oo. And no one or no child deserves to experience that kind of abuse at such a Correct. young age. Correct. At matutumbok pa rin natin yung issue ng kahirapan, Yes. as also a cause of these situations and circumstances. Opo, kasi nagiging means of survival po nila yung mga bata. And I don't think na kahit anong kahirapan naman yan, dapat po pa rin yung mga bata ay na-express nila yung pagiging bata nila. And as way to do that is yung protection palagi talaga. Okay. Well, gaano kahalaga, Nel, yung convergence o yung pagsasama-sama ng mga programa ng iba't ibang mga agencies para masolusyonan itong problema natin sa safety pagdating sa online space? Actually, based on our experience talaga, very important siya. Actually, we are trying to tap DICT, DepEd, and PNP para malaman din namin kung ano yung programs na meron sila at para ma-align din namin kung ano yung mga aksyon na gagawin namin. And because kasi meron silang mga mas comprehensive na program. And so kung i-unite natin yung mga ideas natin, and kasi I believe na through cooperation and dedication, malalabanan natin ang OSAEC at SISAM. Pero yun, dun talaga, yung unity natin as a team para malaban or ma-eradicate ang OSAEC at SISAM. Well, it's good to hear from the voices of the children, Kagaya ni Nel, yung kanilang mga saloobin at maganda na kayo ay nabibigyan ng plataforma para makilahok
dito sa pagbibigay solusyon sa mga problemang concerning the children's sector. Well, it's the National Children's Month at maraming mga aktibidad na kalinya, and all the best and good luck rin sa pagiging sectoral representative ng sektor para sa mga bata. At 16 years old, 16 years old lang. At nagli-lead na nitong council na ito. Maraming salamat, Nel, sa pagsama sa amin dito sa Aksyon Laban sa Kahirapan. Muli nakapalayan po natin si Sectoral Representative Marinel Cha, mula po yan sa NAPSI Children Basic Sector. At ito, Nel, samahan mo ako at sabay-sabay tayong umaksyon laban sa kahirapan.